Alamin natin ang tama. Good morning, Sir Peter Atrica po sa programang Balita Patan. How are you doing po? Good morning, Peter, Rica. Good morning, sir. Magandang umaga sa inyong lahat. Opo, Sir. David po ba or David? David or David, kahit ano po, pareho lang naman. Oh, sige. sige Alam po. mo, Dave. Pinalitan. Okay. Sige, Peter. Oo. Thank you so much for joining us. So, palagay ko po kasi to this by disclosure, ano po, meron din tayong maliit na restaurant. Ramdam na po ba talaga yung tinatawag nga na crisis na kinakaharap natin ngayon sa ating mga restaurants, whether QSR o casual dining, etc.? Malaki na yung alam mo, lalo na itong buwan ng March. Kasi napansin namin nung panahon ng January at February, malakas ang paglabas ng mga tao, malakas ang spending. Pero syempre, sa simpleng pagtaas pa lang ng krudo natin, naapektuhan na yung mga customers ng restaurants. Kasi yung budget na dapat naka-allocate para sa pagkain nila sa labas, so napansin namin ngayong March, bumaba yung mga food traffic, bumaba yung mga kumakain sa labas. So malaki yung epekto talaga sa restaurant industry, no? Lalo na so yun yung direct, well, I would say yun yung indirect na naranasan namin. Yung direct hit hindi pa masyado, pero yun yung inaabangan namin, yung pagtaas ng LPG, pagtaas ng crudo, no? Yeah. Pero So yun yung hindi pa. Oo. Oo. Pero yung po bang pagtaas ng LPG na siyang ginagamit sa mga restaurants natin, sumasabay po ba yan sa pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel, kerosene? Halos sabay na sabay po ba yan? So para mas ma-explain ko na maayos, kasi direkta talaga yung epekto nito, no? Lalo na yung restaurant industry, sa LPG yan umaasa. Parang yung LPG kasi yan yung pwedeng tawagin nating puso ng kusina, no? So kapag tumaas yung crudo, tinatamaan dalawang paraan. Una, yung gasto sa pagluluto mismo tumataas. Yung gas cost, yung cost sa gasolina sa mga billing sa amin, no? Pangalawa, yung logistics tsaka delivery ng mga produkto, yung mga sangkap natin, nagiging mas mahal kasi doon nila pinapasa yung mga add-on cost. So ibig sabihin, doble na yung magiging gasto sa operation, sa overhead, at the same time sa ingredient, no? So yun yung direct impact sa ating mga restaurateurs. Yeah. Ano ang prospects po, no? Kasi binibisita ko kanina kung ano ang dapat gawin ng ordinaryong mamamayan sa panahon ng krisis kagaya ng kinakaharap natin ngayon. Isa sa mga kauna-unahan ay cut back on dining out. kaya in this particular case, kung at mukhang hindi naman matatapos sa loob lamang ng isang buwan itong krisis na ito, no? How do you control yung mga costs, no? Kagaya ng halimbawa, manpower. Meron bang potensyal na magbawas ang mga restaurants? So sa amin, so bilang presidente ng Resto PH, active kami sa pagtutulong sa bawat operator na harapin tong crisis na to. Kasi this is the first time na may ganitong crisis again na hindi controlled natin after the pandemic, no? And so kami, ang ginagawa namin is nagsasagawa kami ng mga restaurant meetup. We have a restaurant meetup sa Mama Luz on March 24. We have around 60 sign-ups already of restaurant owners. And ang objective nitong meetup nito is para gabayan lahat ng mga negosyante paano i-manage yung kanilang box economics, no? Sa gitna ng tumataas na gastos. So kasama na doon, hindi lang kasi general advice yan eh. So sa amin, talagang tinutulungan namin yung bawat isa, i-assess yung mga cost structures nila. So para malaman nila kung saan talaga maaaring mag-adjust. Hindi lang, kasi yung iba, yung reactive way to do it is, itataas ko na lang yung presyo ko. Pero syempre, yung volume, so yung isa, pag tumaas yung cost ko, tataas ko yung presyo ko. Pero hindi mo nakukuha yung volume eh. So natatalo lahat. Pag tinaasan mo na yung presyo mo, hindi ka na naging competitive. So tama ka, kailangan mo tignan if not for the landlords, yes, like Ayala, SM, Mega World, Robinsons, lahat po sila nakiisa sa mga restaurant owners para magbigay ng konsesyon
Kasi alam niyo naman po na isa sa pinakamalaking cost ng restaurant ay ang renta, ang tuloy-tuloy na pagbabayad ng renta. And that concession na binigay nila helped the restaurant survive because wala nang dine-in, kunti yung customers. And yung nakikita po natin ngayon, well, hindi naman gano'n yung nakikita natin. Wala pa dun sa trend na Ayan. gano'n, no? Pero Oo. pinaghahandaan natin that we hope that we would, get the same help, no? From the landlords, from our partners. I think pinag-uusapan natin yung pagbaba ng pagtanggal ng excise tax sa Oo, gasolina, yeah. tsaka ng VAT, no? Malaking tulong po yun. Hindi Yeah. lang sa consumer but of course sa restaurant owner as well. Mm. So, yung mga ganun pong discussion Mm-mm. between the government, the private entities, and the restaurant owners would help us, would help our employees. Okay. Sir David, alam naman natin na kapag ganitong mga panahon, kagaya nung it's not as bad yet as the pandemic, Opo. Pero dumarating yung punto na tumataas talaga, napakataas na ng presyo ng diesel. Meron din tayong mga deliveries, di ba? So, hindi naman, Opo. sa restaurant business, please correct me if I'm wrong, hindi pwedeng, Opo. hindi natural na i-pass on mo yung additional cost and overhead mo Sa sa mga consumer, customer? di ba? Oo. Lalo, kasi, Hindi po. Hindi, Opo. di ba? So medyo ang magbe-bear niyan, yung mismong operator o yung restaurant owner. My question is this, sino ang mas vulnerable ngayon? Yung mga may sariling mga restaurant o yung mga franchisees? Well, to compare po, I think syempre the ones that are vulnerable are the operators that do not have the right systems in place yet. So I guess yung mga franchisees would have a better advantage because franchise na sila eh. So I'd like to assume that perfect na yung systems nila, perfect na yung box economics nila. So nakakapaghanda sila sa mga bagay na ganyan, no. I think what this enables an operator pag may mga crisis na ganito is hyper-focus sa tutok sa numbers, Mm-mm. tutok sa box economics mo. Mhm. Kasi talaga ngayon, parang mas tutok ka, mas binibilang mo, yung dating hindi mo napapansin, ngayon pinapansin mo kasi syempre, Mhm. parang every centavo counts now. Yes. No? Parang ganun. Babalik ulit tayo sa ganun. Habang crisis, talagang tinikwenta mo ang bawat sentimo sa nakukolekta mo. Mm. And I think and dun po kami sa Resto PH. That is what we that is our advocacy with the rest of the restaurant owners to properly guide them. Yan. Kung saan sila makakatipid. Kasi iba-ibang strategy naman yung bawat tindahan. Yeah. Oo. Hindi Sir- naman yan one size fits all. Yeah. Opo. Sir David, yung binabanggit po ninyo na assistance or help to the restaurant owners, operators, franchisees, kailan po mangyayari yun? Pakiimbita nga po yung mga nakikinig ngayon sa atin sa Of course. DCMM. Actually, sa akin po, so ang Resto PH or ang Restaurant Owners of the Philippines is an organization. We currently have and ako po si David Season. I'm the president of Restaurant PH. We have an event on meron po kaming event sa March 24 sa Mama Lou's Italian Kitchen located in BGC. And I hope kung available po kayo, Mm-mm. you can visit us. You can join. No? Opo, anong oras po ito? May babayaran ba? The event actually, this event is exclusive for Resto PH members, but I would okay. be happy to open it po, no? Yeah, okay. You can follow me, you can sa lahat ng mga inquiries po, you can follow me on Threads. Message me there. Very active po ako doon sa Threads. Very good. David. Okay. Hala, napuputol si Sir David Season. Sige, Oo. follow na lang na. Ayan, go sir. Sige. Opo. Ayun po. Sorry, napuputol po kanina. Yes, so follow po sa
sa Threads, Instagram, nagre-reply po ako. I get a lot of messages there. But as much as possible, nagre-reply po ako sa bawat isa. Okay. Alright, sige po. May gumagamit pa pala ng Threads ngayon na actively. Sir Maraming David, salamat for your time, Sir David. Yes po. Opo. Bago po yung Threads, Twitter kasi yung dati. Yes, Ah, oo, Twitter yan before. Okay. Oo, sige po, Alright. maraming salamat for your time, Sir David. Thank you, Sir David. Mabuhay Sige po kayo. Peter, Rika, maraming Alright. salamat. Alright. Good Thank morning. you. Bye-bye. Good morning. Basta ako, request ko lang sa mga restaurant, maglagay pa rin kayo ng